Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga hayop na may kakaibang ikinikilos at hindi normal sa kanilang pamilya. Mula sa buwaya na mahilig maligo sa dagat hanggang sa ahas na kumakain ng sariling katawan. Yan at iba pa na siguradong kapupulutan mo ng kaalaman. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang FTP channel ay ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at wildlife enthusiast. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host at simulan na natin. Dito sa Africa, puno ng predator ang paligid. Kaya kung sa tingin mo naligtas ka sa taas ng puno, think again. Namataan ang populasyon ng mga lion sa western Uganda na marunong umakyat ng puno. Nakakatawa ang ganitong behavior dahil hindi normal sa leon ang mamalagi sa taas ng puno at tanging sa Uganda ka lamang nito makakakita. Natuto silang umakyat ng puno para matakasan ang matinding init ng lupa lalo na sa tuwing summer. Sa taas na 10 feet, naiiwasan din nila ang pangungulit ng mga pesteng langaw. Higit sa lahat, mas madaling nakakakita ang mga leon kung may papalapit na hayop sa kanilang teritoryo. Kaya naman mukhang may kaagaw na ang leopard sa agawan ng teritoryo. Gaya na sa video, mapapanood mo ang salpukan ng leon at leopard sa taas ng puno. Maliban dyan, magaling din silang lumangoy. Mukhang lahat na ata ay kaya nilang gawin maski ang kumanta. O diba? Ang ganda ng boses. Tumungo naman tayo sa Amazon River para kilalanin ang susunod na hayop. Ito ang mga river dolphin. Kasama sila sa ating listahan dahil para bang ang hirap paniwalaan na sa madilim na ilog ng Amazon, meron palang dolphin na nagtatago rito. Mayroong 46 species ng dolphin na nagkalat sa buong karagatan kung saan mas malawak ang kanilang lugar na pwedeng languyan. Kaya naman nakapagtataka na may iilang species ng dolphin ang piniling mabuhay sa madilim at maputik na tubig gaya ng Amazon River. Kung gaano kalabo ang tubig sa ilog, ganyan din kalabo ang kinabukasan para sa river dolphin. Sila kasi ay critically endangered animals dahil sa patuloy na paglapastangan ng mga tao sa kanilang tahanan. Gaya na lang ng Chinese river dolphin na diniklarang extinct noong 2006 at hindi na sila muling namataan ng mga tao. Kung hindi ka sanay makakita ng dolphin sa ilog, mas lalong hindi normal ang makakita ng buwaya sa dagat. Ang halimbawa nito ay ang higanteng buwaya na naitampok sa Kapuso Mo Jessica Soho. Nahuli lang naman ang higanteng buwaya sa sikat na pasyalan sa Taytay Beach kung saan maraming turista ang naliligo rito. Mabuti na lang at ligtas itong nahuli ng mga tao. Sa buong mundo, napapadalas na ang crocodile sighting sa maraming sikat na pasyalan. Kaya naman pinag-iingat ang maraming turista na maging alerto sa tuwing lumalangoy sa dagat dahil bukod sa pating, baka buwaya ang kumagat sa'yo. Kakayanin mo bang lumangoy sa malaparaisong dagat ng Australia kung may makita kang buwaya na nagsasunbathing? Siguradong magpapanik ka rin gaya ng mga tao sa video matapos may makaraang buwaya na gusto ring makiligo sa dagat. Ang mga crocodile ay likas na pumupunta ng dagat dahil sa hitik ito sa isda na paborito nilang kainin. Maski ang pawikan ay hindi ligtas sa kanilang menu. Kung minsan, kaya din nilang kumain ng baby shark. Opportunistic predator ang mga buwaya at susunggaban nila ang sinumang kaya nilang atakihin. Ang isa pang dahilan ay ang migration. Tumatawid sila ng dagat sa paghahanap ng bagong isla na pwede nilang angkinin bilang teritoryo. Kaya hindi nakapagtataka kung may makita kang buwaya sa gitna ng karagatan. Lumipat naman tayo sa himpapawid para makilala ang mga Bewick swan. Sa mga hindi nakakaalam, majority ng mga ibon ay nakatali sa monogamous relationship. Ibig sabihin, pag may napiling lalaki ang mga babae, tanging kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa kanila. Wow, sana all! Sana all! Diba sana all, diba sana all, diba? Tama na anak, tama na. Ngunit sa kaso ng mga Bewick swan, willing sila makipaghiwalay sa kanilang asawa. Napag-alaman na 10% sa mga swan ay divorced. Naturingang monogamous ang mga swan ngunit willing pa rin silang makipaghiwalay kung kinakailangan.
Naobserbahan na ang mga babaeng swan ay nakikipag-divorce sa kanilang asawa sa tuwing mahina ang kanilang fertility rate. So in theory, nakikipaghiwalay ang babaeng swan kapag baog ang lalaking na pangasawa nila. Importante sa mga swan ang magsilang ng susunod na henerasyon kaya valid sa kanila ang divorce kung baog ang lalaking swan. O ito, nakakita ka na ba ng ahas na kumakain ng sarili? Siguradong mapapakamot ka ng ulo pag may nakita kang ganitong eksena. Para bang gusto ninyang magpakamatay. Ang tawag sa ganitong behavior ay Ouroboros. Nagaganap ang Ouroboros sa tuwing nakararanas ng matinding gutom ang mga ahas. Sinusunod nila ang kanilang instinct na lunukin ang anumang bagay na sa tingin nila ay pagkain. Pangalawang dahilan ay sa tuwing nai-stress ang mga snake. Sa tuwing nilalagay sila sa cage na hindi sila komportable gaya ng masyadong masikip o masyadong mainit, may tendency na kainin nila ang sarili. Ito na siguro ang snake equivalent sa taong gustong magpakamatay. Ang isa pang dahilan ay sa tuwing nag-iinit ang kanilang katawan. Kinakain ng ahas ang hayop na may 37 degrees Celsius at pag umabot sa ganito ang kanilang katawan, nagiging pagkain ang tingin nila sa kanilang buntot. Matinding gutom at pagtaas ng temperature ang ilan sa dahilan kung bakit nila kinakain ang kanilang katawan. You see, hindi naman katalinuhan ang mga ahas kaya huli na bago pa nila ma-realize na mali ang kanilang ginagawa. Madalas sa kanila ay namamatay sa kalagitnaan ng proseso. Napaka-weird ng mga ahas at kung minsan, kaya pa nilang mabuhay kahit putol na ang kanilang ulo. Sa ating mundo, maraming weird at nakakabaliw na kaganapan ang hindi natin kayang ipaliwanag. Gaya na lang ng, totoo ba ang mga aliens? Meron ba talagang Loch Ness Monster? At nasaan na ba ang 15 billion pesos na nawawala sa pondo ng PhilHealth? Perhaps ang pinaka-unexpected na siguro ay ang makakita ng hayop na kumakain ng hindi naman dapat nila kinakain. Gaya na lang ng sa video na to kung saan namataan ang orangutan na ginawang laman tiyan ang karne ng slow loris. Yup, slow loris, isa sa pinaka-cute na hayop. Maraming eksperto ang hindi makapaniwala na kaya pala nilang kumain ng karne, samantalang majority sa kanilang diet ay prutas at dahon. Kung tutuusin, maraming herbivores ang namataan ng ganitong strange behavior. Gaya ng kabayo na to na kumain ng sisiw. Kaya rin nilang kumain ng isda kung trip nila. Kung minsan, ang mga usa ay namataan ding kumakain ng ibon. Maski ang mga baka ay kaya ding kumain ng karne. Ang pinakasimpleng dahilan rito ay ang matinding gutom. Ang mga herbivore ay willing mag-adjust ng menu kung wala silang pwedeng pagpilian, lalo na kung kumakalam ang kanilang sikmura. Kung hindi nila ito gagawin, maaari silang mamatay sa gutom. Hindi ito naiiba sa halaman na natutong kumain ng langaw para lang makapag-adapt sa pabago-bagong ikot ng ating mundo. Pinaniniwalaan na unang nabuhay sa mundo ang mga carnivorous plants 70 million years ago. Maraming klase ng carnivorous plants sa buong mundo, ngunit ang Venus flytrap na siguro ang pinakasikat. Kaya nitong kumain mula sa pinakamaliit na insekto hanggang sa medium-sized frog. Tumutubo lang ang Venus flytrap sa acidic na lupa at kumukuha ng sustansya sa karne ng kanilang biktima. Naging patok ang halaman na to sa mga plantito na pwedeng ibenta sa halagang 500 pesos bawat isang ulo. Ang mahal, di ba? O ito, pasukin naman natin ang topic ng paranormal activity. Isa ka ba sa naniniwala na ang mga aso at pusa ay nakakakita ng multo? Ang pinakamagandang tanong rito ay, totoo ba na may multo? At kung meron, nakikita kaya sila ni Bantay at ni Muning? Maraming video sa YouTube ang nagpapatunay na ang mga hayop ay nakakakita ng kaluluwa. Gaya na lang ng aso na to na tila ba may kinakahulan kahit wala namang tao. Sa video, may kita ang aso na nagulat at talo pa ang nakakita ng multo. Dahil dyan, lumakas ang spekulasyon na nakakakita nga ng multo ang mga hayop. Kung ang sensya ang tatanungin, imposible na nakakakita ng multo ang mga hayop dahil wala naman daw multo. Malakas kasi ang pandinig ng mga hayop kaya naririnig nila ang pinakamaliit na kaluskos na hindi kayang marinig ng mga tao. Meron ding night vision ang kanilang mata kaya malinaw ang paligid kahit nakapatay ang ilaw. Malamang ay nakakakita lang sila ng daga sa kisame.
Malakas ang pakiramdam ng mga hayop at meron silang nararamdaman na hindi sagap ng ating perception. Napaka-strange at weird ng ating mundo at hindi pa natin lubos na nauunawaan ang lahat ng bagay. Maaaring meron nga talaga silang nakikitang multo dahil wala namang imposible, hindi ba? Ano sa tingin mo, nakakakita ba ng multo ang mga hayop? Comment down below para malaman ko kung ano ang inyong opinyon. Kung may mga aso na hindi natatakot sa aswang, eto naman ang hayop na mas nakakatakot pa sa aswang. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout muna. Hello kay Alexander at Angelic Kyle Soriano. Hello rin kay Lauren Nicole Regacho. What's up kay Maximiliano Reyes. Shoutout kay Prince Ian. John Rose Fortaliza at kay Kimberly Duran Hapitan. Shoutout kay CJ at DJ Asos. Ngayon, balik tayo sa gorilla na medyo malakas humikab. Gayunpaman, ang cute pala nila sa tuwing humihikab. Pero kahit ang gorilla, malakas ding mambuli. Kung sino ang nambuli, siya pa ang unang tumakbo. Ito naman ang penguin na may masamang balak sa kanyang kaibigan. Mas okay na yan kaysa sa salbahing penguin na to. Ito naman ang buhaya na sa sobrang galit niya sa mga tao, maski ang karatula ay hindi ligtas. Sa tuwing sasakay ka ng roller coaster, mag-ingat ka sa kung anong hayop ang pwede mong makabangga. Sa sobrang bilis ng ride, nasapol ng lalaki ang kawawang kalapate. Oh no! Makikita pa nga sa mukha ng lalaki ang kumalat na dugo ng ibon. Gayunpaman, sinubukan pa rin ng lalaki ang maging happy sa kanyang roller coaster ride. Ganito rin ang sinapit ng kawawang rider. Naguluhan ata ang babae kung matatakot sa ride o matatakot sa ibon. Speaking of nakakatakot, ano kaya ang reaksyon mo kung ganito kalaki ang ahas na makita mo? Marami ang nagsasabi na ito raw ang pinakamalaking ahas na nakunan sa video na nag-viral pa nga sa social media. Sa sobrang laki, kinailangan pa itong buhatin ng truck. Ano sa tingin mo? Kumakain kaya ito ng tao? Paano kung pagsilip mo sa inyong bintana, ito ang tumambad sa iyo sa labas ng inyong bahay? Sa video, makikita kung paano pinabagsak ng oso ang kawawang usa na magpapatunay kung gaano kadelikado ang mga oso. Oh, no! Rinig mo pa nga ang ungol ng usa na parang humihingi ng tulong. Sa pambihirang pagkakataon, nakunan sa video kung paano nautakan ng squirrel ang gutom na bobcat. Sa huli, natalo ang squirrel sa husay ng pusa. Paano kung sobra ka ng nadjejebs, ngunit may sawa na nakikisawsaw sa iyong inidoro? May gana ka pa rin bang jumebs? Buti na lang at may snake hunter na to the rescue at hinila ang 5 talampakang sawa. Sa lahat ng ahas, ang cobra na siguro ang pinakaayaw mong makita sa iyong inidoro. Siguradong hindi mo pa nakita kung paano tumakbo ang mga bearded lizard. Ganito pala magulat ang mga caterpillar. Ito naman ang babae na mamalasin ngayong araw. Mag-ingat sa mabigat na aso. Ano kaya sa tingin mo ang iniisip ng aso na to? Ang anaconda ang pinakamalaking ahas sa mundo, ngunit parang ang sloth ay hindi nangingilabot sa sawa. Posible kayang busog ang ahas kaya deadma siya sa sloth? Nakita mo na ba kung gaano kataas tumambling ang ibang aso? Marami bang daga sa likod ng inyong pader? Kung oo, ito ang subukan nyo. Humanap ka ng sawa at papasukin mo sa butas.
Hintayin mo lang ng ilang minuto at lalabas na ang mga pesteng daga. O diba? Tapos ang iyong problema sa daga. Good job, Snake. Ito naman ang lalaki na pinapakita kung paano humuli ng ibon. Maglagay ka lang ng pain sa iyong kamay at maya-maya lang. Nice one! Meron ka ng huli. Makukuha mo kayang makipaglaro sa pusa kung jaguar at tigre ang gustong makipagharutan? Para sa lalaki na to, hindi mabagsik na predator ang tingin niya sa mga hayop na to. Tinatrato niya pa nga ito na parang maamong pusa. Paano kung ganito karami ang pakawalang ahas sa inyong lugar? Tatakbo ka ba ng malayo? Hindi mo inakala na ganito pala kahusay tumawid ng bundok ang mga kambing. Dito sa next video, matutunghayan mo kung ano ang mangyayari sa ibon kung hindi siya aalis sa tubig. Kahit na inaatake siya ng pating, wala pa rin balak umalis ang ibon. Panuurin kung gaano kabilis gumalaw ang paa ng lawin. Kawawang ahas, lawin lang ang katapat. Siguradong kaaaliwan mo kung gaano ka-synchronize ang galaw ng dalawang pusa na to. Ito naman ang chimpanzee na na-diagnose ng may sakit na alopecia. Dahil sa kanyang sakit, hindi na ito tinutubuan ng buhok. Akalain mo yon, ang macho pala ng chimpanzee kung walang balahibo. Mukhang kaya akong bugbugin ng unggoy na to ah. Sa China, nag-viral ang video ng crayfish na pinutol ang braso para makatakas sa kumukulong sabaw. Oh no! Happy ending ang nangyari sa crayfish dahil naiulat na hindi ito niluto at tuluyan ng inalagaan sa aquarium. Kung medyo bad trip ka sa buhay, isipin mo na lang ang mga aso na to na kahit lobo lang ang kanilang laruan, nakuha pa rin nila ang maging masaya. Ito naman ang mga baka na ngayon lang nakakita ng kotse-kotsihan. Sino mag-aakala na pwede palang di-remote control ang magpastol sa mga baka? Ang last sa ating video ay ang tigre na pilit na hinuhuli ang itik. Ang hindi alam ng tigre, mas mautak pa sa kanya ang ibon. Alam mo ba kung ano ang isang hayop na kinatatakutan ng mga tigre? Yan ay ang mga kobra. Ang kobra ang isa sa pinakadelikadong ahas, ngunit mukhang hindi ito alam ng magulang ng bata sa video. Hindi lang isa kundi 4 na kobra ang nakapalibot sa bata. Kailangan mo pa ba ng babysitter kung meron ka namang kobra na tigabantay sa iyong anak? Ang mga kobra ay nanunuklaw sa tuwing sila ay sinasaktan. Ngunit sa video, tahimik lang ang baby kaya hindi siya tinutuklaw ng ahas. Ang mga agila ang top predator ng himpapawid at kung trip nila ang manghuli at kumain ng usa, walang makakapigil sa mga agila. Pamilyar tayo sa lakas at bagsik ng mga agila, ngunit isa sa kanilang amazing talent ay ang magpatumba ng prey na mas malaki pa sa kanila. Ngayon, kung kasing liit ako ni The Ghoul, mukhang dapat akong matakot sa mga agila. Dito naman sa next video, makikita ang palaka na nakapatong sa ulo ng koi fish. Mukhang tinamad na atang lumangoy ang palaka kaya nakisabay na lang siya sa isda. Halos di na makita ng isda ang kanyang dinaraanan. Pumapatong kasi ang mga lalaking palaka sa ulo ng isda sa tuwing nauubusan sila ng babae sa panahon ng mating season. So, may idea ka na kung ano ang pake ng palaka sa ulo ng isda. Oh no! Ang mga gibbon ang tinaguriang payaso sa mundo ng mga unggoy dahil tingnan mo na lang kung gaano sila kakulit kumilos. Nakakaliw panuurin ang kanilang bipedal skills, lalo na ang isa na to na tumatawid ng tulay na parabang nagsisirko. Hindi man sila mahusay sa paglalakad, veterano naman sila sa sports na gymnastics.
Ang mga leon ang isa sa kinatatakutang predator ng Africa. Ngunit ang munting pagong na to ay walang takot na lumapit sa predator. May kita na para bang gustong kagatin ng pagong yung dila ng leon. Hindi naman nagalit ang leon at mukhang wala siya sa mood makipagkulitan sa pagong. Ang mga ostrich ay mataray at agresibong hayop. Ngunit sa video na to, nagmukhang Jurassic Park ang kanilang eksena. Kahit matulin ng bisikleta, mukhang hindi nila kayang tapatan ang bilis ng ostrich. Bihira lang lumapit sa tao ang mga ostrich, kaya ang ganitong jamming ng mga cyclist at largest bird in the world ay masasabi mo talagang 1 in a million. Kadalasan sa mga bird hunter ay may hawak na baril, ngunit sa kaso ng lalaki na to, mukhang di na niya kailangan ng bala dahil mismong ibon na ang lalapit. Nahuli pa nga niya ito gamit lang ng kamay. Ang galing, di ba? Next ay ang sabay-sabay na pagsisid ng mga seabirds sa ilalim ng dagat. Nakamamanghang panuurin ang diving skills ng mga seabirds, ngunit ang video na to ang nagdala to the next level sa kanilang talent. Grupo sila kung sumisid sa tuwing makakakita ng maraming isda. Ang mga killer whale ay ang apex predator ng karagatan at lahat ng sea creature ay takot sa kanila. Kaya naman ang makunan sila na tila ba gustong makipaglaro sa mga tao ay talaga namang nakakamangha. Mabangis na hayop ang killer whale, ngunit pagdating sa ating mga tao, tila ba exempted tayo sa kanilang menu. Kung ang killer whale ay hindi takot lumapit sa tao, ang mga marmot naman ay wagas kung humiyaw pag nahuli ng tao. Ang mga marmot ay takot makakita ng tao, kaya sila nagtatago sa ilalim ng lupa. Pero kung nakahuli ka man ng marmot, ihanda mo na ang tenga mo para sa nakakabinging sigaw. Kahit gaano kagaling ang hunting skills ng leon, kung minsan, minamala sila sa panguhuli. Gaya ng gazelle na to na naisahan ng leon sa pag-atake. Mukhang hindi nakalkula ng leon ang tamang direksyon kaya siya natakasan. Mukhang ito ang maswerteng araw ng gazelle. Hindi talaga magaling sa kalkulasyon ng mga leon kaya maski ang tumawid ng bangin ay hindi rin nila tansyado. Gaya na sa video na to kung saan mapapanood mo ang pagtatangka ng leon na makatawid ng bangin. Nasobrahan ata siya sa bilib sa sarili at tinakalang kaya niyang tumalon sa layo na 50 feet. Mahilig bumuo ng grupo ang mga leon pero sa next video, hanga ako sa tapang ng cameraman dahil kinaya niyang lumapit sa pamilya ng leon ng sabay-sabay na umiinom. Isang maling galaw lang ng cameraman at pwede na siyang isunod sa menu. Madalas sa mga rabbit na napapanood mo ay cute o di kaya ay mataba. Pero sa next video, kamamanghaan mo ang talent ng koneho dahil sa mala-jacket siya nitong galaw. Madadagit na sana ng agila ang koneho nang bigla itong tumalon sa himpapawid para makaiwas sa atake. Sila na siguro ang Kung Fu Master ng Animal Kingdom. Habang ang karamihan ay stuck sa bahay dahil sa pandemic, ang mga monkey naman na to ay nagda-dive sa pool. Inaakyat nila ang pinakamataas na bubong ng umbrella shade at pagkatapos ay tatalon sa tubig. Lalangoy paalis sa tubig at uulitin ang proseso. Wow! Sana all may swimming! Noong 2015 sa isang surfing championship, ang lalaking ito ay tila may naramdaman na kakaiba sa ilalim ng surfing board niya. Saka lang niya napagtanto na inaatake na pala siya ng pating. May kita sa video ang pagpupumiglas ng lalaki para makaiwas sa kagat ng pating. Bihira lang makunan sa video ang nakakakilabot na shark attack at sana ay hindi na maulit. Mabuti na lang at maswerteng nakaligtas ang surfer at nakabalik sa Pampang. Ang sarap siguro lumipad kasama ng mga ibon. Pero paano kung sumobra ang paglapit ng ibon sa lumilipad na tao? Magiging delikado kaya ito? Ang lalaki nito ay nag-i-enjoy na mag-paragliding na may taas na 3,000 meters nang biglang sumalpok sa kanya ang eagle at pumulupot pa sa brake lines nito at naging dahilan ng pagbagsak nilang dalawa.
Mabuti na lamang ay nasalo siya ng puno kaya wala namang nangyaring masama sa kanila. Dahil ang kanyang aso ay nasa ibang level na ng pagiging adventurous, mukhang kailangan ng bumili ng mas mahigpit na tali ang owner na to. Imagine mo sa isang iglap ay bigla na lamang may kabayo sa tabi mo. Tingnan mabuti ang mga balyenang ito na sabay nag-backflip na kinaliwan naman ng mga manunood. Ang aso naman to ay nag-slide pa ibaba nang di gumamit ng skiboard. Hindi naman siya nasaktan sa kalokohan niya. Nang ma-realize ng magpie na to na wala na siyang pag-asang makuha pa ang tato ng lalaki, iba na lang ang kanyang tinarget. At saka mabilis na umalis. Sa di kalayuan, may orangutan na hustler sa paninigarilyo kasama ang magpie. Mukhang dito niya ata binigay yung nakuha niya sa lalaki. Real life Tom and Jerry ang dalawang to nang biglang may makisali na isang manok at kuhanin ang daga. Ang mga empleyado naman ay ikinagulat ng may deer sa loob ng kanilang kumpanya at naghahanap ng way na makalabas. Hindi rin nila akalain na sa pagpupumilit lumabas ng isa, naging dahilan pa to ng pagkabasag ng salamin. Ang aso ay ayaw pang umuwi. Oso na umakyat din ng puno para sundan ang kanyang owner. Isda na parang si Manny Pacquiao na kayang-kayang magpatumba ng lalaki. Asong nakasakay sa scooter papuntang beach. Pasakay naman dyan. Habang relaxing sa paglangoy ang isda na to, nang biglang may dumating na ikinagulat niya. Pusang marunong mag-doorbell bago pumasok ng bahay. Lupit! Asong biglang naging aggressive nang halos nakaladkad pa ang kanyang amo. Ang bear na to ay bigla ding naging aggressive nang aksidente siyang masagi ng lalaki. Galit na galit, gustong manakit. Muling nakasayaw ng Cinderella Shark ang kanyang Prince Charming. Matapos atakihin ng asong ito ang leon, bigla siyang napahinto na para bang natauhan sa ginawa niya. Ang tigre na ito ay dadalhin sana sa vet clinic ng kanyang owner nang bigla na lamang tumakbo palayo sa kanilang sasakyan. Mukhang natakot ata siya sa injection Kung pagmamasdan, mukhang nakikipaglaro ang mga leon sa giraffe. Yun pala, sinalakay na siya ng mga to. Habang pinapakain ng lalaki ang buwaya, aksidenteng lumubog ang kanyang paa sa putikan. Mabuti na lamang at naibuelo niya ito kaagad. Mabilis na nagdadrive ang lalaki nang biglang sumulpot ang mga toro. Muntikan na siyang mabangga ng mga to. Nang pinapakain ng batang to ang isang giraffe, bigla na lamang siyang natangay pa itaas at ikinagulat ng mga kasama niya. Pagkatapos nun, ang giraffe na to ay sinubukan din mag-drive ng motor. May driver license sa kaya siya? Hindi. Ang ahas na to ay nagpunta sa police station at mukhang may gustong ipaliwanag. Ngunit nagulat ang lalaki kaya mabilis na hinuli. Pinalabas na din siya ng pulis. Okay na daw, di na kailangan pang magpaliwanag. Wala na yatang tatalo sa lakas ng loob ng raccoon na to nang nakuha pang umakyat sa building. Biglang nahulog at himalang nakaligtas. Nakahiram ata siya ng 9 na buhay sa pusa. Ang aso na to ay nakikipaglaro ng hide and seek pero siya ang taya. Kaya naman, peekaboo! Yung gusto mo lang naman lumangoy pero di mo inaasahan na may shark palang nakaabang sa'yo. Ang eagle na to ay nakakita ng masarap na pananghalian kaya naman ganito ang kanyang ginawa. Nang makita ng rhino ang kotse, ginawa niya itong parang bola at pinaikot-ikot ng maraming beses. Galit yata siya sa zebra. Eto naman, papauwi na sila nang biglang nagkaroon ng elephant checkpoint. Ang toro naman to ay naging agresibo din kaya ang kotse ang kanyang pinagtripan. Kung akala mo na ito ay abukado, nagkakamali ka. Yan ay hedgehog na pinanganak ng walang quills. Babaeng pinagtulong-tulungan ng tupa para mapabagsak. Knockout! At dito na nga nagtatapos ang ating video. Kung kayo ay naka-encounter na din ng mga unbelievable behavior ng mga hayop, just leave a comment para ma-share mo naman ang experience mo. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell for more videos. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel.
don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!